Hello mga kasari, isang maulan, maambon na araw po sa ating lahat. So for today's video guys, sari-sari store update. So ngayong araw na to guys, and last week and this week, hindi kami madalas umaalis ni partner kasi nga medyo madalas umulan at umambon. Yan pa naman yung malakas magkaroon ng magbigay ng sakit sa atin, ganun guys, lalo na ang ambon. Kapag naambunan ka tapos hindi ka agad, so talagang diretso magkakasipon ka na agad, magkakaubo ka na, tapos lalagnatin ka pa. So ngayon guys is nag-order ako dito sa malapit na wholesaler sa NSD Trading. Bali kahapon pa to, sinabi ko lang kahapon na kahit ngayon siya i-deliver kasi kahapon nag-chat ako mga hapon na. So hassle naman sa kanila kung pagmamadaliin ko sila na i-deliver din agad-agad. So sabi ko ngayon na lang i-deliver. So sana ngayon nila ma-deliver. Nag-order ako guys nag-add actually ako ngayon ng mga nakita ko pang kulang. Coco Mama tsaka Nescafe Creamy White. Nag-add ako dun sa order ko kahapon. Bali ang order ko kahapon is mga Max Glow, ganyan, yung mga dishwashing. Yung mga Sting at Cobra, hindi muna ako nag-order. Ang pagkakatanda ko, Mountain Dew, nag-order din ako. So, yan, sa NSD Trading, guys. Yan, kapag mga umuulan, kahit may sasakyan ka, pwede kang mag-order, ganun. So, wait lang, guys. Ayan, so may pag-uusapan tayo mga kasari na item dito sa sari-sari store na dating mabili sa akin, dating mabenta sa akin, ngayon ay hindi na. Dahil guys, nagbago yung patakaran natin dito and nagbago din yung patakaran ng ahente natin. So, meron lang guys bibili. Ayan mga kasari, ako ay nagbabalik, meron lang nag-cash out, tsaka merong bumili ng sigarilyo. So, sana ngayon guys, hindi tayo makapiright kasi yung bagong lipat dito is nagpapatugtog, medyo malakas. Sana hindi marinig dito sa ating video. Yun nga, may item dito na tulog na or madalang na lang may bumibili kasi nga nag-iba yung patakaran natin dito sa tindahan at nag-iba rin yung patakaran ng ahente natin. Kaya ayun, hindi na siya masyadong mabili dito. And eto guys, yung kasalo. Yan, alam niyo naman siguro na guys na kapag sa ahente kasi namin dito sa Amadeo, sa area namin dito, kapag wala ka ng ganitong bote, hindi ka na makakabili ng kasalo sa kanila. So, bawal kang mag-deposit sa kanila. Yun yung patakaran ngayon ng aming ahente. Siguro nauubos din yung bote nila, kaya naghigpit sila sa bote. So, kahit pa man sabihin natin guys, magbenta tayo ng kasalo sa walang bote, depositohan natin ng 10 or 20, may mga customer pa rin po na hindi po nagsasauli. Kahit pa man 10 or 20 pesos, 15 pesos yung ipatong nyo, meron pa rin mga tamad magsauli. Kaya ang ginagawa namin dito guys, kapag alam ko yung customer is bago lang sa mata ko, hindi ko kapitbahay, kapag nakikita ko na kapag nagsabi sila ng kasalo at nakita ko na wala silang dalang bote, agad-agad sinasabi ko mga kasari na wala akong kasalo kahit meron naman sa rep. Or kaya ang ginagawa ko, ina-explain ko sa kanila na hindi po ako nagtitinda ng walang dalang bote. Hindi po ako nagtitinda. Kasi mahigpit na po ngayon ang ahente. Kapag wala po kaming bote, hindi na po kami makakabili sa kanila. Yun guys, ang haba ng explanation sa customer. Ganun yung ginagawa ko. Kaya ito, dating kumukuha tayo ng marami-raming case sa ahente natin ngayon. Madalang na lang talaga, sa isang buwan siguro kumukuha na lang tayo ng hanggang 3 case, 2 case, sa isang buwan talaga mga kasari. Pero dati halos araw-araw may bumibili nito. Ngayon, talagang napakadalang na. Minsan sa isang araw guys, walang bumibili talaga or ilang araw pa bago tayo mabentahan ng isang kasalo. Kasi ganun talaga kahigpit guys. Nung nakaraan nga yung bagong lipat dito, pabili daw ng kasalo. So alam ko na wala siyang dalang bote. Sabi ko, wala akong kasalo. So, narinig ko, humiyaw siya dun sa mama niya. Kasi inutusan lang siya. So, may nagagawa kasi dito guys ng tiles. Kaya binibilisan kong mag-vlog. Sabi niya sa mama niya, ma, walang kasalo. So, pumunta dun sa kabilang tindahan. Tapos, pagbalik, humiyaw ulit siya. Ma, may bote ba tayo dyan? Kasi hindi daw sila nagbebenta kapag walang bote, sabi nung galing dito. Galing na dun sa kabilang tindahan. So, ang bagsak dito pa rin, bumili na lang din ng 2
Coke mismo. Yun na lang yung binili, napamahal tuloy sila. So na-realize ko na ay same pala kami ng patakaran ng kabilang tindahan. Hindi din sila nagbebenta kapag alam nilang walang dalang bote. So nabebentahan lang kami nito mga kasari kapag yung customer is may dalang bote or kadikit lang talaga ng sari-sari store mo yung bahay, madali mong makukuha. Kasi kahit pa man sabihin natin ng kapitbahay mo, may mga kapitbahay mo kasi guys na hindi agad nagsasauli ng bote. Kung hindi mo pa ipapaalala, tsaka lang sila magsasauli or hindi talaga pumapasok sa isip nila na magsauli sila ng bote. Ganon. Tapos, ayun, kaya yung patakaran ko na ganun guys, hindi ako nagbebenta sa customer kapag alam kong walang dalang bote. Ayoko din kasing may stress. Nakaka-stress din kasi yung mga ganito guys eh. Yung sasabihin mo sa customer na, oh, sauli mo na lang, pahiram ko na lang sa'yo yung bote. Tapos, dumaan na yung maghapon, hindi pa rin sinasauli, hanggang kinabukasan hindi pa rin sinasauli, hanggang ilang araw hindi pa rin sinasauli. Kaya nakaka-stress talaga. Kaya ang ginagawa na lang namin is naghihigpit kami, hindi talaga kami nagbebenta ng kasalo kapag walang dalang bote si customer. Kasi kapag naubusan kami ng bote, like nga dito sa sari-sari store ko, dati yung kasalo ko, 5 case to, 5 case na ganyan. Ngayon, isa na lang mga kasari kasi yung 4 na case na wala na si bote. Hindi naman as in nalugi tayo, kumbaga lahat na lang deposit, nasa customer lahat yung bote natin. Eh nung biglang naghigpit yung ahente natin na bawal na yung walang bote, bawal na sa kanila magdeposito. Ayun, bagsak sa isang case na lang yung ating kaya naghigpit din tayo dito sa sari-sari store. So, eto guys, yung item na talagang mabenta sa akin noon, ngayon hindi na. Talagang nagbebenta na lang talaga ako sa mga customer na may dalang bote or kaya dito kay na mother. Yan, nagsasauli naman sila. Yung mga malalapit lang dito sa kapatid ko, dyan lang ako pumapayag na dinadala yung bote, pero kapag sa iba, hindi talaga, kahit pa man kakilala ko. Kasi ang hirap talagang maghagilap ng bote and ayoko rin mayat maya nagsasabi na isauli na yung bote. Minsan kasi guys, sasabihin ng customer, ano ba yan, para bote lang naman. Pero hindi nila alam, kahit sa simpleng bote na yan, namumuhunan din tayo dyan. Minsan nandyan na nga lang yung tubo natin. Paano kapag hindi sinauli? Di, wala tayong tinubo, ba? Diba? Kaya talagang utakan lang yan mga kasari Kung ayaw mo ma-stress, 'di ba? Di huwag ka magpahiram ng bote. Ganun lang 'yun. So, 'yun lang naman mga kasari ang ating vlog for today. Inaantay ko lang talaga, so sana hindi abutin ng gabi yung order natin dito sa NSD para ma-share ko din sa inyo guys yung puhunan ng mga in-order ko. Yan yung kagandahan na may malapit na pamilihan or wholesaler, tapos pre-delivery pa. So, isang chat mo lang, nagre-respond agad. So, yun yung maganda. And ano pa bang ichichika ko sa inyo? So, ito na pala guys, yung ating bago nating ano ba tawag dito? Yung basta rack. Rack yan. Ayan, snack rack. Yan. Kahit pwede nyo namang ipatong, hindi lang basta chicheria. So, ayan siya. Pakita ko sa inyo. Sa taas, mga tomato sauce, pineapple tidbits, green peas, tomato paste, mga ketchup, Mang Tomas, sweet chili, ayun. So, may toyo din na maliliit, tsaka suka, ito sa likod. So, yan yung mga nasa ibabaw na naka-hook. May pre-hook na yan, 15 peraso. Tapos sa baba, ayan. Ang inilagay ko na lang guys, binago ko na yun sa pinakailalim. May bibili lang. Ayan. May bumili lang guys. May benta tayo na 60 pesos. So, yung sa vlog kasi, napakita ko na ang nilagay ko sa ilalim is yung mga mismo. So, binago ko guys, after ko ding mag-vlog, naisip ko na yung mga chichirya na nakaharang dito na malalaki, yung nakasabit dito sa right side ko, nilagay ko na lang sa pinakailalim. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan sila sa ilalim. At bala ko pa yan guys, dagdagan. Kasi kukunti pa. Siguro kasya pa dyan mga 3 chichirya. Tapos ito, tatanggalin ko din to Hindi po. Ano yan? Magkano po to? 5, 4. Bumili lang na bata. Alam nyo ba, piso, iisa lang na gami. Kailangan talaga habaan natin yung pasensya natin. Alam nyo ba guys, konting chika lang. Yung mga bagong lipat dito, may kambal na bata, tas may isang bata.
kada may bibili dito sa tindahan, hinihingian nila para silang manlilimos. So kanina nga pinagsabihan ko yung isang bata kasi yung may bumili, may 2 pesos na sukli. Narinig ko, kuya pahinging pera, hiningian ng pera, so binigay yung 2 pesos, diretso dito bumili. Nakakahiya yung ganong asal, 'di ba mga kasari, na masasanay yung mga bata na ganyan. Baka makasama pa yan sa tindahan natin, iwasan yung tindahan natin kasi nga lagi silang hinihingian nila yung mga nabili dito, as in walang pilagpas. Kaya gusto ko nasa school tong mga batang to kasi talagang nakaabang sila sa mga bibili. Huwag nyo akong masamain mga kasari, pero hindi naman lahat ng customer kasi is nagugustuhan yung ganong asal ng mga bata. Meron din talagang mga customer na naiinis sa ganon. Kaya kailangan na din nating turuan yung bata na huwag silang ganon. Alam nyo ba yung feeling na parang gutom na gutom sila palagi? Ganon guys. Ayun nga guys, meron pa akong idadagdag. Baka kasi masamain nyo yung pag-aano ko sa mga bata. Naawa ko sa kanila nung una kasi yung mga bagong lipat pa lang sila dyan. Wala pang 1 week. Kapag may kinakain ako tapos hindi ko kayang ubusin, parang 2 araw magkasunod binibigay ko sa kanila. Tapos parang nasanay sila, umaakyat sila dito, lagi silang nakatingin, sumisilip, tumatambay talaga dito na nakasilip, na akala mo bibili. So napagtanto ko na ay stop ko muna yung pagbibigay ko ng pagkain dito sa mga bata kasi nga nasasanay sila mga kasari. Paano kapag wala na akong maibigay, lagi pa rin silang nakasilip dito. So kailangan natin ng turuan ng magandang asal yung bata na wag naman nilang ganunin yung sarili nila na para silang gutom na parang hindi pinapakain, ganon. So bigyan natin sila sa tamang paraan, na turuan natin sila. Yun lang guys, yun lang yung pinapoint ko. So ayan guys, etong mga chichirya na to, tatanggalin ko to dito kasi kapag namili tayo ng mga pasta, ganyan, mga macaroni, dito natin ilalagay. Dito na lang natin pagkakasyahin sa baba kasi mga chichirya din naman to. So mas malaki ito mga kasari, mas malapad kaysa dito sa isa kong snack rack. Tapos nakapaglagay pa ako dito sa bandang taas. Magandang tingnan. So, ang dami nga nakakakita na papansin. Ang ganda daw ng, ayun, patungan natin. So, yun naman ang gusto ko mga kasari, napapansin ng customer yung mga ini-invest natin dito sa sari-sari store. So, yun lang po mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!